So, ito. Umpisa na natin kagad. Baka maumpisahan pa to ng ano, ng kung sino-sino. Nakita nyo naman dyan sa ating thumbnail. Nakita nyo naman dyan sa ating title. Ito nga si Kulaong ay naiisip daw po na patawarin. Ito nga si MG, si Makagago, si Kuya The King, si Attorney Sabi, si Food Genius, at marami pa pong iba na mga nagkasala sa kanya. Patatawarin daw niya. Ang tanong, may humihingi ba ng tawad, Kulaong? Wala namang humihingi ng tawad eh. At wala namang humihingi ng kapatawaran mo. Hindi naman nila kailangan ng kapatawaran mo, Kulaong. Bakit ganun? Parang ikaw ay nag-o-offer ng kapatawaran. Parang ikaw pa ang nag-o-offer ng peaceful resolution. Kulaong, hindi yan ang pagkakakilala namin sa'yo. Ang alam namin, ikaw ang dito, ikaw ang superior dito eh. 'Di ba? Ikaw ang mataas dito eh. Tapos ngayon ikaw yung parang nakakaisip ng pagpapatawad. Aba naman. Heto. Play na natin 'to. Alam mo, yung pagpapatawad, hindi yan nawawala. Depende yan sa taong humihingi ng tawad. Di ba? Ako, madali ako magpatawad. Lahat ng tao nagkasala sa akin, tatawarin. Ganun lang yan. Tama naman. Pero lagi niyong tatandaan, hindi ako ang unang umaatake. Dumidepensa lang ako. But, for the sake of this argument, bakit ang hindi? Ayan. So, si Kulaong, ang pagkakaintindi niya sa kanyang sarili, dumidepensa lang daw siya. Hindi daw siya ang unang umaatake. Teka, Kulaong, parang may nakakalimutan ka eh. Parang may nakakalimutan ka, Kulaong. Doon sa mga tao na sinasabi mong papatawarin mo, oo, tama. Maaaring tama ka eh. Binabanatan ka nila. Nakakalimutan mo yata na kaya sila bumabanat sa iyo. Binabanatan mo rin naman sila noon. 'Di ba? At eto pa, Kulaong. Katulad na lang nito dito kaya sa sitwasyon ni MG. Bakit ba ginawa ni MG ang vlog na parang kinokondena na kanya? Bakit? Kasi Kulaong, ikaw, nung mga panahon na yon, talaga namang ikay nang i-scam, ng bubudol, at talagang nananarantado ng mga OFW matatanda o mga migrate na sa Amerika, Europa, at sa iba't ibang panig pa ng ating mundo. Kulaong, pinagtatanggol nila yung mga tao na in-scam mo. Huwag mong kakalimutan yun. Hindi totoo kay dumidepensa lang. Baka nakakalimutan mo, Kulaong, walang babati ko sa'yo, walang babanat sa'yo, walang magsasalita against sa'yo kung hindi ikaw ang naunang gumawa ng kasamaan o katarantaduhan. Huwag laging gano'n na parang ikaw pang biktima. Huwag laging gano'n na parang ikaw pa ang santo dito. Na parang yung tipong ikay nananahimik sa isang tabi, tapos bigla ka nilang binlog. Hindi gano'n, Kulaong. Awareness ang binlog ni Makagago patungkol sa'yo para hindi ka na makapambudol sa mga OFW. Alam mo, Kulaong, ito nga ang masakit. Hindi lang pera.
Hindi lang pera ang nabubudol dito sa sitwasyon mo. Noong ngang panahon na umalis ang 14 vloggers sa pagsuporta sa iyo, maraming matanda, mga mamis, mga nanay, mga lola, ang sumama sa amin. Alam mo yung pera, hindi nila iniisip. Kaya ulit nilang kitain yan. Hanggat nabubuhay nga daw sila, may pagkakataon na mabawi ang pinalipad nilang $100, $50, pinadala nila kay Dong na $500, $200, mababawi nila yan eh. Kaya nilang kitain yan. Habang may buhay, kaya mong kumita ng pera. Huwag ka lang tatamad-tamad. Pero alam mo, Kulaong, kung ano ang pinaka nabudol mo na mahirap nang ibalik? Yung puyat, yung pagod, yung luha, emosyon na itinanim mo sa amin. Naawang-awa kami sa iyo dahil ikaw ay isang Marcos na tinalikuran, itinago para hindi makuha ng mga kalaban ng mga Marcos ang kayamanan. Na ikaw ay isang Marcos na itinago dahil nasa ilong mo yung microchip. Awang-awa kami sa noon, Kulaong, nung kinukwento mo yun. At ang sabi mo pa nga malaking-malaki ang pagsisisihan ng pamilya Marcos dahil sa pagtatakwil nila sa'yo. Kulaong, huwag niyo munang isara. Itawid niyo muna yung mga bata. Kulaong. Ay, buhay pa pala. sorry. Nadala lang po ako. Diba? Yung mga luha, pagod, emosyon, puyat, yan yung mga hindi na maibabalik. Yung iba, mga nagkasakit. Dahil kapag ikaw nag-live, yung iba, madaling araw dun sa lugar nila, gigising pa sila para lang manood ng live mo. Yan yung mga pinagtatanggol nila makagago. Pinagtatanggol ni The Kings. Pinagtatanggol ni Attorney Sabi. Pinagtatanggol ko. Kaya, Kulaong, hindi totoo yung sinasabi mong dumidepensa ka lang. Nauna kang umipensa. Kaya lang, nagpe-pretend ka na ikaw ang kinakawawa dito. Na ikaw ang inaapi dito. Pero wag nating kalimutan, Kulaong. Maging yan man ang tingin sa korte na ikay dumidepensa lang. Tandaan mo, Kulaong, may CCTV tayo doon sa taas. Umulan, bumagyo, lumindol, pumutok ang bulkan, maaspalto man yung mukha mo, bukas yung CCTV na yan. Walang brownout yan. Hindi na uubusan ng baterya yan. Nakatutok yung CCTV na yan sa mga ginagawa natin. Maaring baka makalusot ka sa korte ng tao. Pero wag mong kakalimutan, Kulaong. Nandyan lang siya sa taas. Nakabantay yan sa'yo. Nakabantay sa akin yan. Nakabantay kay Ate Mayet yan. Nakabantay kay Kuya Henry yan. Nakabantay kay Ate Virgie Badjola yan. Nakabantay kay Chaicher yan. Huwag mong kakalimutan yan, Kulaong. Napakaraming binabantayan yan. Pati si Kuya Robert Durano. Binabantayan ng CCTV na yan. Kaya, Kulaong, yung sinasabi mo na umuupe na ikay dumidepensa lang, baka makalusot ka sa korte ng tao. Pero baka kay San Pedro, sipain ka pababa. Yan ang tatandaan. Pinaalalahanan na kita, Kulaong. Hindi naman nawawala yung pagpapatawad sa puso ko. Matagal niya na pong sinabi yan. Matagal niya na sinasabi sa mga live niya yan. Kay Arnold Clavio, kay Deo Macalma,
kay Manuel Mejorada, kay Mike Cervera, kay sino ba yung kanyang pinagmumura noon? Nakalimutan ko pa meron pa yung isang pinagmumura noon eh. Si Baron Geisler. Pinagmumura niya dati si Baron Geisler. Sinabi niya na yan. Bumenta na yung Kulaong. Alam nyo, eto yung sinabi ni Kulaong noong panahon ng pandemya, nasa eroplano na daw siya, napanood daw niya si Digong, nananawagan, tumulong sa mga kababayan, bumaba daw siya ng eroplano. Hindi daw siya tumuloy papuntang Japan, umuwi na lang daw siya sa kanyang opisina at nag-umpisa na Mayaman Challenge. Ngayon, nung pong magpapasko, nakasakay na naman daw siya sa eroplano, pero wala siyang pinakitang plane ticket, hindi rin siya nag-video. Kita nyo naman, kahit bibili lang ng kwek-kwek, nag-video yan. Kakain lang dun sa Goto Monster, nag-video yan. Tapos yung nasa mismong eroplano ka, bababa ka. Nitong panahon ng Kapaskuhan, papunta daw siya sa beach. Mas pinili daw niyang tumulong na lang sa ating mga kababayan. Diba? Yan yung mga gasgas na kwentong barbero ni Kulaong. Na ang maniniwala na lang, yung barberong titipan niya ng 500. Pero kapag hindi niya tinipan yung barbero, hindi maniniwala sa kanya. Pag talikod niya, sasabihin, Gunner, wala namang kasama. Diba? Kaya alam niyo po, eto na naman yung style ni Kulaong. Yan na naman yung style niya, nagasgas na. Pero laging nasa puso ko ang pagpapatawa. Laging ganun yan. Pero kita nyo makikita ninyo a few moments later, puro laging ganun, may mura, may galit. Yan si Kulaong. Ano yan hindi lang dual personality, triple personality, quadruple personality. A man of million personality. Minsan mabait, minsan Marcos, minsan Kulaong, minsan Norman, minsan gusgusin. Yan si Kulaong. Napakarami pang personalidad. Attorney ni Lobotay at saka Attorney Maluwang. Ang galing. Naisip mo pa yon? Kalain mo naisip mo pa yon? Bilib ako sa'yo? Masyadong matalino yung utak mo. Isin Santos, ba't naka-green ka na ngayon? Naka-blue ka na ngayon? Isin, wag nyo silang i-hide Time out lang Alam nyo, ni minsan, hindi ko isilang tabi ang pagpapatawad sa puso ko. Yan. Diyan po niya nabubudol ang damdamin ng mga OFW. Diyan niya po nabubudol ang damdamin ng mga naniniwala sa kanya. Diyan niya nabubudol. Kasi nga po, biruin mo ba naman, magsasalita ang isang Kulaong ng ganyang mga salita na akala mo talaga bukal na bukal sa kanyang kalooban ang pagpapatawad. Ba't ba ganun nawala to? Ayun. Laging ganyan yan. Ilang beses na po niyang binanggit yan sa amin, sa akin. Kapag kausap ko yan, kapag madaling araw, nung nakakulong siya, nababanggit niya yan sa akin. Pero alam mo, nasa puso ko pa rin ang pagpapatawad. Lahat ng taong nagwalang hiya sa akin ay papatawarin ko pa din. Pero wala
namang humihingi ng patawad sa kanya. Na-realize ko, nung siya napunta po doon sa kulungan, wala namang humingi ng kapatawaran sa kanya. Bagkus. Eto nga ama't hindi. Bagkus. Abay, yung pong mga tao, sayang-saya pa na siya'y nakulong. Katulad nila Boss Mike Cervera. Tuwang-tuwa nakulong si Kulaong. Lilipat lang po ako ng lilipat lang ako ng StreamYard. Teka. Pasok ako dito. Ayun, nakalipat ako. Teka. Okay. Ayun, ako, kala ko hindi na maayos eh. Naglolo ko yung aking StreamYard. Ayan, kasi kailangan natin takpan to eh. Yan po, style lang po yan ni Kulaong na kunwari mapagpatawad, kunwari mabuting nilalang, na kahit na ang daming nang babash sa kanya, mas pinipili pa rin niyang magpatawad. Hindi po totoo yun, ako. Sagad po, sagad sa buto ang kasamaan ng tao na yan. Yung nanay nga niyan di ba? Kaya niyang mura-murahin at itakwil. Ano sabi ni Kulao? Sige, hanggang mamatay ako, hindi na kita papansinin. Nanay niya yun. Tayo pa kaya? Di ba? Kaya nako, Kulaong, hindi mo kami madadala sa mga ganyan drama mo. Pero nakakatuwa, no? Tignan mo ha. Nakakatuwa talaga. Sinasabi nila ako ay masamang tao. And yet, the universe always listen to me. Talaga namang masamang tao ka. Ano pa ba? Ano bang dapat na sabihin namin sa iyo? Mabuti ka. Hindi ka naman mabuti. Kapag sinabi ko mabait si Kulaong, pag sinabi ko mabuti si Kulaong, nagsisinungaling ako niyan. And yet, lagi akong pinagpapala ni Lord. Kaya pala pinapalayas ka dun sa BF Homes. Kaya pala wala ka ng live kada gabi. No? Kaya pala umuwi ka doon kapag gabi, hindi ka na makapag-live. Tapos tatakbo ka ng heritage sa madaling araw para makapag-live at makakuha ng libreng pagkain doon. Diba? Alam mo yung lagi niyang sinasabi na siya'y pinagpapala, na siya'y hindi pinapabayaan ng Panginoon, pero ano yun? Blessing ba yung nakulong ka ng 3 taon? Aba, kapag blessing yung ikay makulong, magpapakulong na ako. Kapag yung pagpapakulong sa isang tao ay blessing na matatawag, magpakulong na tayong lahat. Biruin mo. Sinasabi mo mismo kay Bernard Chong, sa inidoro ka na natutulog. Tapos sasabihin nyo, hindi ka pinabayaan? Ano tawag doon? Blessing? Putya, masarap pala makulong, Kulaong.